Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kuwento na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito. Muli ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito. Nagpapasalamat din po kami sa inyong patuloy na pakikinig at suporta sa mga kuwentong inihahandog namin para sa inyo. Sa mga nais pong magpa-shoutout ay i-comment nyo lang po ang inyong pangalan at kung saan kayo nakikinig at baka ma-shoutout po namin kayo sa mga susunod ba nating upload. At huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-iwan po ng komento at opinion ninyo sa kuwentong ating pakikinggan ngayon para mas lalo pa po naming mapaganda ang mga kuwentong inyong napapakinggan. So simulan na po natin ang kwento. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Malakas na alingaw-ngaw ng pagsisigaw ni Pearl ang maririnig sa kahabaan ng isang maliit na eskinita. Umiiyak ito at punong-puno ng pagmamakaawa. Umaasang may makakarinig sa kanya. Tulong! Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Sigaw niya habang pilit na nagpupumiglas sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng dalawang lalaki na langu sa alak. Ano ba, miss? Pwede bang huwag ka nalang magpumiglas? Promise, mag-e-enjoy ka naman sa gagawin natin eh. Sabi ng isang lalaki na nasa kanyang harapan at pilit na hinahalikan ang kanyang leeg. Lalong nagpanik sa pag-iyak si Pearl. Please kuya, maawa na po kayo. Pakawalan niyo na po ako. Ano ba yan? Di pa nga tayo nagsisimula eh. Singit naman ng lalaki na nasa kanyang likuran at hawak ang magkabila niyang kamay. Patuloy na nagmamakaawa si Pearl sa mga ito. Patuloy ang pagsigaw niya habang humihingi ng tulong. Pero sa halip na kaawaan siya ng mga ito, tinawanan lang siya kasabay ng paghigpit na pagtakip ng kamay sa kanyang bibig. Muli sanang hahalikan ng lalaking nasa harapan ang leeg ng dalaga, ngunit isang malamig na boses ang nagpatigil sa kanya. Bitawan niyo siya. Sabay na napalingon ang dalawang lalaki sa pinagmulan ng boses. Ang mga mata ni Pearl ay unti-unti niyang idinilat at nakaramdam ng kaunting pag-asa nang makita ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng madilim na eskinita. Nakapamulsa ang magkabilang kamay nito at seryosong nakatingin sa kanila. Ngumisi ang lalaking nasa harapan ni Pearl. Tinanggal niya ang pagkakatakip ng kamay niya sa bibig ng dalaga at sa kamayabang na humakbang ng 2 beses palapit sa binata. At sino ka namang asungot ka? May gigil sa tono ng boses na tanong nito. Ang sabi ko, Humakbang ito ng 2 beses. bitawan niyo siya. Pagpapatuloy pa ng binata nang may matalim na pagkakatitig sa kanila. Napalunok si Pearl ng malapot na laway habang tinititigan ang estrangherong binata na bigla na lamang dumating. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa napakadilim na paligid. Tanging sinag lamang ng maliwanag na buwan mula sa itaas ang nagbibigay liwanag sa kalahati ng katawan ng binata. Sira ulo ka ba? Gusto mo bang makatikim ng suntok ha? Maangas na tanong ng lalaking lasing at kaagad na sinugod ang binata. Ngunit mabilis ang reflexes ng binata at kaagad itong nakaiwas. Nagawa nitong hablutin ang braso ng lasing at kaagad itong pinaikot, binuhat at pagkatapos ay ibinagsak sa matigas na semento. Agad namang naghumiyaw ang lalaki sa sakit. Pinagmumura nito ang binata. O ano? Ngayon, ilabas mo ang tapang mo. Hindi naman nakapagsalita ang lalaki. Muli siyang pinaikot ng binata at saka hinila ang braso nito at kaliwang paa na halos ikabali na ng mga buto nito. Aray! Pagngisi lamang ang ginawa ng binata at sa katinapunan ng tingin ang lalaking nasa likuran ni Pearl na nananatiling hawak ang mga kamay nito. O ano?
Gusto mo rin ba? Ha? Lumunok ng sunod-sunod ang lalaki dahil sa takot. Binitawan nito ang dalaga at pagkatapos ay halos magkandara pa na tumakbo palayo sa kanila. Muling ngumisi ang binata. Duwag naman pala. Inisa pa niya ng suntok ang lalaking hawak niya hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Pagkatapos ay maangas niyang pinagpag ang magkabilang kamay at nilapitan ang takot na dalaga. Okay ka lang ba? Tanong niya ng may halong pag-aalala. Nanginginig ang buong katawan ni Pearl habang tumatango. Oo, salamat. Teka, Gab? Nanlaki ang mga mata ni Pearl nang mapagtanto niya kung sino ang nasa harapan. Nice to see you again, Pearl. Kumindat ng nakakaakit ang binata. Pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Inilahad niya rin ang kamay sa harapan nito. Gab! Mahinang sambit ng dalaga bago tinanggap ang kamay ng binata. Nagtungo sila sa maliwanag na bahagi ng eskinita. Pinaupo na muna ni Gabriel ang dalaga sa isang waiting shed upang makapagpahinga at makabawi man lang sa nangyari. Hindi maiwasan ni Pearl ang matulala sa binata. Tandang-tanda niya noong high school pa lamang sila. Para itong manong kung manamit. Laging mahaba ang buhok nito. Maitim, may bigote, palaging nakayuko, tahimik at naiilang pa. Pero ngayon, sobrang laki na ng ipinagbago nito. Kung hindi pa dahil sa kaunting liwanag ng buwan, hindi niya pa makikilala ang binata. Baka naman malusaw na ako niyan, ha? Hindi lang ako makapaniwala. Sobrang laki na ng ipinagbago mo. Malayong-malayo ka na sa Gabriel na kilala ko noon. Maliit lang na sumilay ang ngiti sa labi ng binata. Kaagad niya ring pinalitan ang usapan at nangamusta sa dalaga. Ayos naman ako. Nagtatrabaho ako sa isang department store na malapit rito. Ikaw, kumusta ka naman? Bumuntong hininga si Gabriel at saka isinandal ang likuran sa bench. Ayos naman. Dito lang din ako sa lugar na ito nakatira. Mabuti na lang pala bigla akong naisipang bumili ng kape. Kasi kung hindi, baka na-rape ka na ng mga gonggong na yun. Ngumiti lamang si Pearl. Sa ngiting iyon, napatitig si Gab. Naramdaman na naman niya ang mabilis na tibok ng puso. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss, Pearl. Aniya sa isip. Matagal na panahon na niyang pilit na kinalimutan ang dalaga na unang nagpatibok at gumising sa kanyang natutulog na puso. High school sila noon nang magustuhan niya ito, pero hindi niya nagawang umamin dahil sa hiya. Matagal siyang nag-ipon ng lakas ng loob noon, ngunit nang handa na siya, si Pearl naman ay may karelasyon ng iba. Ang tibok ng puso niya noong una niya itong makita at ngayong kaharap niya na ito, wala pa ring pinagbago. Mahal na mahal pa rin niya ang dalaga. Magsasalita pa sana si Gabriel nang matigilan. May isang kotse kasi na bigla na lamang tumigil sa harapan nila. Bumaba rito ang isang lalaking pamilyar na pamilyar sa kanya. Babe, ayos ka lang ba? Patakbo itong lumapit sa kanilang direksyon at sinipat kaagad ng tingin ang buong katawan ng dalaga. Oo babe, ayos lang ako. Mabuti na lang dumating si Gab. Iniligtas niya ako. Nakangiting kwento ni Pearl sa nobyo habang itinuturo si Gab. Tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan ng pagtitig ni Nico at Gabriel sa isa't isa. Napansin naman iyon ni Pearl. Napabuntong hininga na lamang siya at saka mabilis na niyakap ang matipunong braso ni Nico. Babe, tara na? Medyo kinakabahan niyang tanong. Likas kasi talaga ang pagiging seloso ni Nico. Baka kung ano pa ang isipin nito at pagmulan na naman iyon ng kanilang pag-aaway.
Mabilis namang iniakbay ni Nico ang kanyang braso sa dalaga habang kaharap si Gabriel na hindi umaawat sa pagtingin sa kanya. Salamat sa pagligtas sa girlfriend ko, pare. Halata sa boses nito ang taas ng pride. Ngumiti lang ng maliit si Gabriel at saka sila tinanguan. Mag-iingat kayo. Ngunit, hindi na iyon pinansin pa ni Nico at saka hinila na si Pearl papasok sa kanyang kotse. Naiwan si Gabriel na napabuntong hininga. Ernst, bakit po kasi na ilang taon na kitang pilit na kinakalimutan, pero bakit nandito ka pa rin sa puso ko? Ilang araw matapos ang insidenteng nangyari noong nakaraan, nagulat si Pearl sa ilang mensahe na bigla na lamang niyang natanggap mula kay Gabriel. Hi Pearl. Ilang segundo iyong tinitigan ni Pearl. Iniisip niya kung dapat ba niya itong replyan. Iniisip kasi ng nobyo niyang si Nico, baka ma-disrespect niya ito. Wala naman sigurong masama kung replyan ko siya, di ba? Pagtanaw lang din naman yun ng utang na loob kasi kung hindi dahil sa kanya siguradong may masama nang nangyari sa akin noon. Kaya tama, wala namang masama kung magre-reply ako. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-type. Hello, Gabriel? Kumusta ka? Itatanong ko lang sana kung pwede ko kayong i-invite sa grand opening ng isa pang branch ng restaurant ko. Kayong dalawa ni Nico, kung available din sana siya. May restaurant pala si Gabriel? Mabilis niyang sinearch sa Chrome ang pangalan ng restaurant na sinabi sa kanya ni Gabriel. Doon niya lang din nalaman na mayroon ngang restaurant si Gabriel at ngayon ay magbubukas siya ng panibagong branch sa Quezon City. Natuwa si Pearl sa malaking pagbabago ni Gabriel. Agad niya iyong sinabi sa kanyang ka-live-in partner na si Nico pag-uwi nito galing trabaho. Hindi na muna siya nag-reply ulit at mahirap na. Seloso si Nico. Ayaw niyang magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kapag nalaman nito na basta-basta niyang tinanggap ang invitation. Restaurant? Yes, babe. Gusto mo bang pumunta tayo? Ang sabi niya rin kasi, naroon din daw ang mga dati nating kaklase noong high school tayo. Namimiss ko na sila. Gusto ko sana silang makita, lalo na yung naging best friend ko nung 4th year tayo, si Grace. Palihim na umismid si Nico. Restaurant? May restaurant na palang nalalaman. Ayos. Yung dating mukhang manong manamit, may restaurant na ngayon. Baka karinderya lang yan, ha? Sabi ni Nico sa isip. Okay, babe. Sige, pupunta tayo. Talaga, babe? Uy, thank you. Mabilis niyang niyakap ang nobyo at saka pinupog ito ng halik sa pisngi. Ilang araw matapos ang grand opening ng restaurant ni Gabriel, lalong napansin ni Pearl ang mas pagiging malamig na pakikitungo sa kanya ng kinakasama niyang si Nico. Madalas ay hating gabi na ito kung umuwi. Hindi na rin nakikisabay sa kanya sa pagkain. At kung mag-usap man sila, ay ilang salita lang ang lumalabas sa bibig ng nobyo. Kahit nga ang simpleng pagngiti na dati namang ginagawa ni Nico ay tila ipinagdadamot na rin sa kanya. Araw-araw tuloy na mabigat ang pakiramdam ni Pearl. Meron nga siyang kasama sa bahay pero hindi naman niya maramdaman. Para siyang hangin sa tuwing naroon si Nico. Isang gabi ay naisipan ni Pearl na ipagluto ng masarap na pagkain si Nico. Ngunit lumipas lang ang ilang oras, wala pa rin ito. Tinawagan niya na si Nico. Babe, nasan ka na? Nasa trabaho. Nasan pa ba? Tila may matalim na bagay ang gumuhit sa puso ng dalaga. Pero 'di ba hanggang 10 PM ka lang ngayon? Alauna na kasi ng madaling araw eh. Kanina pa kita hinihintay. Nagluto rin kasi ako ng paborito mong ulam. Nag-iisip ka ba? Malamang pinag-overtime ako. Kaya nga alauna na oh. Nandito pa rin ako. Huwag mo na akong hintayin pa. Kumain ka na dyan.
Nagtangka pang bubuka ang bibig ni Pearl upang magsalita, ngunit natigilan siya nang ibaba na ni Nico ang telepono. Sabay na bumagsak ang balikat niya. Walang kalakas-lakas niyang tiningnan ang telepono. Ano bang nangyari sa atin, Nico? Bakit pa tayo nauwi sa ganito? Kinabukasan, nang dumating na ang kapalit ni Pearl sa pwesto, ay kaagad siyang umalis upang makapag-lunch. Puyat siya at walang lakas. Magdamag niya kasing hinintay si Nico. Ngunit hindi naman ito umuwi. Hindi rin nag-text o tumawag man lang. Pearl? Natigilan sa paglalakad si Pearl. Agad niyang nilingon ang tumawag mula sa kanyang likuran. Oh, Gabriel? Agad siyang napangiti. Ngiti na may lungkot. Sabi na nga ba, ikaw yan eh. Dito ka pala nagtatrabaho. Oo. Sales lady ako rito. I see, I see. By the way, kumain ka na ba? Kakain pa lang. Actually, kaka-break ko lang eh. Okay. Gusto mo sumama ka sa akin? Kakain din kasi ako. Sabay na tayo, libre ko. Lumapad ang ngiti ni Pearl. Sa ganitong paraan man lang matakasan niya ang iniindang problema. Sige ba, sino ba naman ako para tumanggi sa libre, di ba? Biro niya at sabay silang natawa. Nagtungo sila sa isang Chinese restaurant na nasa loob lang din ng mall. Doon ay masaya silang nagkamustahan. Nang mga sandaling iyon, hindi niya nakita si Gabriel bilang lalaki na maaari niyang ipalit kay Nico, kundi nakita niya ang imahe ng isang mabuting kaibigan. Isang kaibigan na maaari niyang makausap at maging sandalan sa tuwing nahihirapan siya ng sobra. Ngunit nang mapansin niya ang isang lalaking nakasuot ng jacket na kamukhang kamukha ng palaging isinusuot ni Nico, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Parang bumalik ang bigat na pilit niyang kinakalimutan. Mabilis iyong napansin ni Gabriel. Natigilan ito sa pagmuya. Bakit, Pearl? May problema ba? Wala. Ayos lang ako. Kumain ka lang. Mabilis niyang pinahid ang nagpabadyang luha. Napabuntong hininga si Gabriel. Ramdam niyang may mali at halata sa mukha ni Pearl na may problema sila ni Nico. Kanina niya pa yon napapansin. Gayunpaman, nirespeto niya ito at hindi pinilit na mag-open. Ang mga pagkikita nilang iyon sa mall ay nasundan pa ng nasundan. Gayunpaman ay malinaw sa isip ni Pearl ang kanilang boundaries. Alam niyang may kinakasama siya at ayaw niyang gumawa ng kahit na anong bagay na hindi ikakatuwa ni Nico. Lumipas ang ilang linggo, kapansin-pansin ang mabilis na pagbagsak ng timbang ni Pearl. Mabilis din siyang mahilo sa gitna ng trabaho dahil sa kawalan ng tulog at labis na pag-iisip. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang itong hinimatay habang kausap ang customer. Nagsigawan ang lahat at kaagad na tumawag ng medic. Sa gitna ng pag-aasikaso sa dalaga, biglang tumawag si Gabriel. Ang katrabaho ni Pearl ang sumagot sa telepono at ipinaalam dito ang nangyari. Ano? Hinimatay si Pearl? Sige, papunta na ako. Mabilis na ibinaling ni Gabriel ang sasakyan papunta sa department store at kaagad na tinawagan ang sekretarya upang ipagpaliban ang meeting niya. Pagdating sa ospital, maayos na ang kalagayan ng dalaga dahil sa first aid na isinagawa ng mga medical staff. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pamumutla nito. Malaki ang eye bags, bagsak ang katawan at halatang nanghihina. Pakiramdam tuloy ng binata, pinagsakluban siya ng langit at lupa. Pearl. Mahinang sambit niya sa pangalan nito. Umupo siya sa tabi ng higaan at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Dahan-dahan din niyang hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Kung pwede ko lang sanang akuin ang lahat ng bigat na nararamdaman mo para hindi ka na masaktan, gagawin ko, Pearl. Lumipas ang halos 1 oras, nagising si Pearl mula sa mahimbing na pagkakatulog.
Masakit ang ulo niya at nakakaramdam siya ng pagkahilo. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame at ang dextrose na nakasaksak sa kanyang kamay. Psst, ano kayang ginagawa ko rito? Napahawak siya sa noo. Akma na sana siyang babangon upang tawagin ang nurse at ipatanggal ang swero, ngunit natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakadukdok sa tabi ng kanyang higaan. Kumunot ang kanyang noo. Gabriel? Samantala, mabilis na nagising si Gabriel nang marinig ang kanyang pangalan. Nang magising na si Pearl, kaagad siyang napatayo. Pearl, okay ka na ba? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nahihilo ka ba? Gusto mo ba ng pagkain? Tatawag ako ng doktor. Gabriel, kumalma ka nga. Ayos lang ako. Ano bang ginagawa mo rito? At saka, ano bang nangyari? Ba't ako narito? Napakamot sa batok si Gabriel bago sumagot. Nang tumawag ako sa'yo, katrabaho mo ako sumagot. Ang sabi niya, hinimatay ka raw kaya dinala ka rito. Hindi rin namin mabuksan ang cellphone mo. Hindi ko rin alam kung ano ang number ni Nico o kung nasaan siya ng mga oras na yun. Dahil wala namang magbabantay sa'yo, ako na lang munang nagbantay. Magkahalong kirot at awa sa sarili ang naramdaman ni Pearl. Kirot dahil nakahiga siya ngayon sa ospital pero wala man lang kaalam-alam ang kanyang nobyo. Awa dahil pakiramdam niya ay talagang nag-iisa na siya. Ano ba kasing nangyari? Bakit bigla ka nalang hinimatay? Hindi kaagad sumagot si Pearl. Iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin iyon kay Gabriel. Ngunit masyado nang mabigat ang puso niya. Masyado nang masakit ang lahat. Hindi niya na kaya pang sarilinin pa. Ang lamig na ni Nico. Ano? Hindi ko rin alam eh. Basta bigla na lang siyang nagbago. Hindi ko nga alam kung mahal pa niya ako eh. Biglang kumirot ang puso ng binata. Pearl. Gabriel, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Kung saan ako nagkamali. O kung ano pa man. Sa loob ng 7 taon, minahal ko naman siya ng sobra. Ibinigay ko ang lahat. Wala akong tinira sa sarili ko. Nagpakababa ako para sa kanya. Pinaikot ko yung mundo ko sa kanya. Ilang beses niya akong niloko. Ilang beses niya akong sinaktan. Pero palagi pa rin akong nandito. Hindi ko siya iniwan. Kahit pa para niya nang dinudurog yung pagkatao ko. Mahal na mahal ko siya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko pagtitiisan yung ganito? Hanggang kailan pa ako masasaktan? Nabigla si Gabriel sa narinig. Palihim na kumuyom ang kanyang kamao. Sobrang sakit na, Gabriel. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagsimula nang umiyak si Pearl. Lumapit si Gabriel sa dalaga at marahang pinunasan ang mga luha nito. Pagkatapos ay niyakap niya ito at marahang tinapik ang likod nito. Walang kahit na anong intensyon na lampas sa pagiging kaibigan. Gusto lamang niyang ipakita at iparamdam sa dalaga na hindi ito nag-iisa. Lalo namang lumakas ang pag-iyak ni Pearl. Sa wakas, nailabas din niya ang matagal niya ng kinikimkim na sakit. Sige lang, Pearl. Umiyak ka lang. Ilabas mo lang lahat ng sakit sa akin. Magiging maayos rin ang lahat. Isang araw ay naisipan ni Pearl na magpunta sa isang coffee shop. Malakas ang ulan ngayon dahil sa bagyo. Salamin din ang mga bintana ng coffee shop, kaya't napakasarap sa pakiramdam na magpahinga at mapayapa ang isip habang humihigop ng mainit na kape. Nagdala rin siya ng libro at tahimik na nagbasa. Sa kabilang banda, basang-basa si Gabriel nang makabalik sa coffee shop niya. Bukod kasi sa restaurant niya sa Quezon City, meron din siyang coffee shop sa kalapit na bayan. Hala sir, basang-basa po kayo. Teka, kukuha po ako ng tuwalya. Huwag na, may dala ako. Pakigawa na lang ako ng kape at isang slice ng cake. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal eh. Mabilis naman iyong sinunod ng empleyado.
Habang ipinapahid ang tuwalya sa basang katawan, ay nagtungo siya sa dulong bahagi ng coffee shop at doon umupo upang hindi makaabala sa iba nilang customers. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang isang babaeng nakanganga at tila hindi makapaniwalang nakikita siya. Pearl? Gabriel? Sabay nilang tawag sa isa't isa bago malakas na nagtawanan. Dito ka rin pala nagpapalipas ng oras? Mabilis na tumayo si Gabriel at lumipat sa mesa ng dalaga. Oo. May meeting kasi ako rito mamaya. Meeting? Tungkol ba sa restaurant mo? Hindi. Tungkol rito sa coffee shop. May gusto kasi kaming mag-franchise. Muling nalaglag ang panga ng dalaga kasabay ng panlalaki ng mga mata. Wait, what? Don't tell me, itong coffee shop na to sa'yo rin. Maliit na ngumiti si Gabriel habang kinakamot ang ulo. Oo, pero hindi naman ito gaanong... Oh my gosh! Grabe! Ang ganda at ang laki ng shop na to. Alam mo ba, dito ako palagi nagkakape, no? Especially kapag ganitong maulan at marami akong iniisip. Tapos sa'yo pala to. Natawa ang binata. Ganun na nga. Anyway, anong gusto mong pagkain? Libre ko na. Hindi pa rin kasi ako nag-aalmusal eh. Hala, hindi. Baliw ka, malulugi ka. May order naman na ako eh. Ayos na rin ako dito. Tumawa lang si Gabriel. Siya na mismo ang kumuha ng ilan sa mga bestseller nilang pastries. Ipinatikim niya rin sa dalaga ang ilan nilang kape. Uy, ang sarap nitong dark chocolate coffee. Favorite ko to nung high school pa tayo. Ngumiti si Gabriel. Sa isip-isip niya, iyon ang unang kape na ginawa niya. Dati kasi ay nagtitinda lang siya sa gilid ng kalsada. Dark chocolate coffee lang ang binibenta niya dahil iyon ang paborito ni Pearl. Hanggang sa naisipan niyang gumawa ng iba pang flavors at nagustuhan iyon ng mga tao. Doon ay unti-unting lumago ang negosyo niya hanggang sa nakapagpatayo siya ng maliit na coffee shop at kalaunan ay lalo pa yung lumaki. Anyway, kumusta ka naman? Hindi ka na ba nahihilo? Kung minsan na lang, mas mabuti na nga ngayon ang pakiramdam ko. Nakatulong yung mga nireseta na gamot sa akin ng doktor. Mabuti. Si Nico, kumusta? Ang kanina lang na nakangiting mukha ni Pearl napalitan ng lungkot. Oops, sorry. Kung ayaw mong pag-usapan, iisip na lang ako ng ibang topic. Hindi ko alam kung worth it pa ba na magstay. Natigilan si Gabriel. Daig pa niya ang yelo sa sobrang lamig 5 buwan na. 5 buwan na siyang ganyan. Napapagod na ako. Tinuhog niya ang kapirasong slice ng cake na nasa platito. Sinubo niya yon at dahan-dahang inuya habang bagsak ang magkabilang balikat niya. Kung ikaw ang tatanungin, magsistay pa ba ako? Hindi na mabilang sa daliri ko kung ilang beses niya na akong niloko. Nananakit din siya kapag nalalasing. Mainitin ang ulo. Sobrang mainipin. Tapos kapag walang sinaing o pagkain, magdadabog siya na parang inagawan ng candy. Paano? Yung binibigay niya sa aking pambudget, kulang na kulang. Kaya araw-araw ako nag-overtime para lang may pandagdag sa pambayad sa renta ng bahay. Dire-diretsong sabi ni Pearl, pagkatapos ay muling tumuhog ng cake at nginuya. Sa pagmuya pa lang na yon, halata na ang sama ng loob. Kapag ako ang umuuwi, sobrang kalat ng bahay. Madalas siyang uminom mag-isa. Tapos lahat ng pinanggamitan niya nakakalat. Pero kapag ako ang nagpahinga at pinabayaan muna sandali ang hugasin sa lababo, galit na galit siya. Tapos ngayon, akala mo bangkay sa sobrang lamig. Iniisip ko, saan ba ako nagkulang sa kanya? Ano bang pagkakamali ko? May iba na naman ba siya? Pangit na ba siya sa akin? Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi niya alam kung paano ang tamang pag-react na gagawin. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sasabihin ko Ayokong maging one-sided lang. Pero isang bagay ang sasabihin ko.
Huwag mong isipin na ikaw agad ang may kasalanan sa lahat. Huwag mong isipin na napakarami mong pagkukulang. At lalong huwag mong iisipin na idaw ng sarili mo para lang masabi mong siya ang tama at ikaw ang mali. Kung sa mga sinabi mo lang ako magbabase, sa tingin ko, ikaw ang higit na nasasaktan rito. Hindi siya. Sinalubong siya ng nangingilid na mga mata ni Pearl. Kapag mahal mo ang isang tao, normal lang na intindihin mo siya, Pearl. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo ng kalimutan ng sarili mo. Araw-araw. Hindi pwedeng puso lang ang gagana, Pearl. Gamitin mo rin ang isip mo. Ikaw ang magtanong sa sarili mo. Worth it pa ba? Kusang bumaba ang tingin ni Pearl sa tasa ng kape na nasa kanyang harapan. Ganito na lang. Mag-usap kayo kapag pareho na kayong kalmado. Sabihin mo ang totoong nararamdaman mo. Tapos kung may problema siya sa'yo, dapat sabihin niya rin. Kumbinsihin mo siyang mag-open sa'yo para hindi ka nangangapa. Kasi ganito lang yan eh. Umayos ng pagkakaupo si Gabriel at saka nagpatuloy. Sa isang relasyon, hindi pwedeng isa lang ang lumalaban. Kahit anong gawin mo, kung ikaw lang mag-isa sa huli, ikaw lang din masasaktan. Ang huling mga katagang iyon ang tumatak sa isip ni Pearl. Samantala si Gabriel naman ay marami pa sanang gustong sabihin. Kung sila lang sana ang nagkatuluyan ng dalaga, hinding-hindi niya ito hahayaang umiyak ng ganito. Hindi niya hahayaang masaktan ito ng sobra. Ngunit nilunok niya ang lahat ng iyon. Wala siyang karapatang guluhin ang relasyon na meron si Pearl. Samantala, umuwi si Pearl na magaan ang pakiramdam. Tama nga naman ang sinabi ni Gabriel. Kung may hindi sila pagkakaunawaan, kailangan nila iyong pag-usapan sa kalmadong paraan. Hindi pwedeng pareho silang mainit ang ulo. Kaya naman naisipan niyang ipagluto ng paboritong pagkain si Nico. Ngunit lumipas na naman ang maraming oras, katulad ng dati. Madaling araw na naman pero wala pa ring dumarating na Nico. Panay ang tingin niya sa labas ng bahay. Paano kami makakapag-usap kung ganito na lang siya palagi? Ilang linggo ang lumipas. Habang nagpapahinga sa sofa si Pearl, ay napansin niya ang isang post sa Facebook page ni Gabriel. Magbubukas na naman ito ng panibagong restaurant para sa franchising. Sa pagkakataong ito, fried noodles ang pangunahing ibebenta. Dahil paborito nilang dalawa ni Nico ang fried noodles, naisip niyang magandang pagkakataon iyon para makapagsimula ng kanilang sariling negosyo. Malaki-laki na rin naman ang naipon niya sa bangko. Siguro naman ay sapat na yon. Kaya't ng araw din na iyon, kaagad niyang kinontak si Gabriel. Hindi niya iyon sinabi sa nobyo niyang si Nico. Kahit nanlalamig ito sa kanya, mahal na mahal pa rin niya ang binata. Gusto niya itong isurprise sa kaarawan nito sa susunod na linggo. Idagdag pa na pagod na rin siya sa pagiging empleyado at gusto niya rin niyang subukang magnegosyo. Baka sakaling sa paraan na iyon ay mas madali silang makaipon para sa magandang kinabukasan nilang dalawa. Samantala ay labis namang natuwa si Gabriel nang malaman niyang gusto ng dalaga na mag-franchise. Dahil doon naging madalas ang pagkikita nilang dalawa. Tinulungan niya si Pearl na ihanda ang lahat, mula sa pag-aasikaso ng permits hanggang sa pagbubukas ng maliit na pwesto sa loob ng isang mall. At habang nakatingin si Pearl sa maliit niyang tindahan na ngayon ay bukas na para sa mga customer, hindi niya maiwasang mapangiti. Ay, salamat! Natupad na rin ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong negosyo. Ngumiti si Gabriel at marahang tinapik ang kanyang likuran. Deserve na deserve mo yan. Alagaan mong tindahan mo ah. Malay mo, balang araw, hindi na lang yan basta tindahan, kundi isa ng malaking restaurant. Promise, I will do my best. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng stall upang ihanda ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Ngunit isang gabi, nagulat na lamang si Pearl nang bigla na lang umuwi si Nico. Lasing na lasing ito at galit na hinahanap siya. Pearl! Pearl! Nasaan ka? Mabilis na kumabog ang dibdib ng dalaga. Agad siyang lumabas ng banyo.
Babe, nandito ako. Bakit? Ano bang nangyari? Nasaan ka buong gabi, ha? Nasa mall. Inaayos ko yung... Hindi na hinintay pa ni Nico matapos magpaliwanag ang dalaga. Walang ano-ano niya itong sinampal ng sobrang lakas. Napatagilid ang ulo ni Pearl. Napahawak siya sa pisngi at naramdaman ang matinding hapdi nito. Aray! Bakit bigla mo na lang ako sinampal? At saka bakit lasing ka na naman? Wala kang pakialam kung lasing ako. Agad niyang sinabunutan ang dalaga. Napakalandi mo! Aray ko! Ano ba, Nico? Nasasaktan ako! At saka bakit mo ba ako tinatawag na malandi, ha? Ikaw nga tong laging may babae, di ba? Huwag mo akong baligtarin. Nakita ko kayong dalawa na magkasama ni Gabriel sa mall. Teka lang naman. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Kasi mali ang iniisip mo. Padabog siyang binitawan ni Nico. Talaga? Sa tingin mo tama ang nakita ko? Nagtatawanan pa kayong dalawa. Halatang kilig na kilig ka sa kanya. Tapos sasabihin mo sa akin na mali ang iniisip ko. Nico, please lang. Kumalma ka, okay? Magpapaliwanag ako. Muli siyang sinampal ng binata. Huwag na huwag mo akong lolokohin, Pearl. Kapag nalaman kong totoo ang hinala ko, sisiguraduhin kong papatayin ko yung lalaking yon. Padabog siya nitong binitawan bago dire-diretsyong lumabas ng bahay. Sumakay siya sa sasakyan at pinaharurot iyon ng napakabilis. Paulit-ulit na isinigaw ni Pearl ang pangalan ng kinakasama. Nagmamakaawa siyang bumalik ito, ngunit hindi na siya narinig pa ni Nico. Unti-unting nanghina ang mga tuhod ng dalaga hanggang sa mapaupo siya sa basang lupa. Patuloy na umaagos ang mga luha niya. Bakit ganun? Wala naman akong masamang ginagawa. Bakit ako pa ang pinagdududahan niya? Masama na bang tuparin ko ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong negosyo? Masama na bang mangarap ng mas maganda para sa kinabukasan naming dalawa? Isang araw ay naisipan ni Gabriel na dalawin si Pearl sa stall nito. Gusto niya kasing matiyak na maayos ang pamamahala nito sa negosyo. Mahirap na kasing magkamali. Sobrang laki ng inilabas na pera ni Pearl at sayang naman iyon kung malulugi lang. Ngunit hindi pa siya nakakalapit ay napansin na niya ang namamaga nitong mga mata. Halatang wala itong lakas, ngunit patuloy pa rin sa pagluluto ng fried noodles para sa mga customer. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik na lamang siyang pumasok sa loob ng stall at nagsuot ng gloves, apron, hairnet at mouth shield. Nagulat man si Pearl, pero dahil hindi niya na kayang pigilan ang mga luhang kanina pa gustong bumagsak, nagtago na lamang siya sa ilalim ng counter at dooy tahimik na umiyak. Nang wala ng customer, agad siyang nilapitan ni Gabriel. Ayos ka lang ba, Pearl? Hindi sumagot si Pearl. Okay lang naman kung magpapahinga ka muna. Gusto mo bang umuwi na muna? Ako na lang muna mag-ooperate ng store mo. Hindi. Ayos lang ako. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at takmang tatayo upang ayusin ang mga gamit sa tindahan, ngunit pinigilan siya ni Gabriel. Hindi na iwasan ni Pearl na mapatitig sa nag-aalalang mga mata ng binata. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. Gabriel. Mahina niyang tawag sa pangalan nito bago niya ito mahigpit na niyakap. Doon niya ay binuhos ang lahat ng luha at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa kanila ni Nico. Pakiramdam ni Gabriel ay unti-unti nang nadudurog ang kanyang puso. Kung meron lang talaga siyang magagawa upang mawala ang sakit na nararamdaman ng dalaga, matagal na sana niya iyong ginawa. Samantala sa kaparehong oras, nasa mali rin si Nico upang bumili ng piyesa para sa kanyang computer. Dahil ugali niyang kumain ng fried noodles, mabilis siyang lumapit sa isang stall. Ma'am, pabili po ng isang order ng... Natigilan siya.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang magkayakap sina Pearl at Gabriel sa loob ng stall. Mabilis na nagdilim ang kanyang paningin. Walang sabi-sabing sinugod niya ng suntok si Gabriel. Mga hayop kayo! Hinablot niya ang kuwelyo ni Gabriel at marahas itong ibinagsak sa malamig na sahig. Paulit-ulit niya itong pinagsuntok sa kaliwa at kanang pisngi hanggang sa pumutok ang ilong at gilid ng labi ng binata. Nico! Nico, tama na! Umiiyak na sigaw ni Pearl habang pilit na hinahatak ang braso ng nobyo upang pigilan ito. Ngunit sa sobrang galit ni Nico, aksidente niyang naitulak ang dalaga. Malakas na tumama ang ulo ni Pearl sa matigas na bahagi ng refrigerator. Biglang nanlabo ang kanyang paningin bago tuluyang nawalan ng malay. Mabilis na nagkagulo ang paligid. Dumating ang mga security guard at agad na pumasok sa loob ng stall. Pearl! Sigaw ni Gabriel. Mabilis niyang nilapitan ang dalaga. Samantala, agad namang pinigilan ng dalawang security guard si Nico. Pearl, gumising ka! Halos manginig ang boses niya habang marahang tinatapik ang pisngi ng dalaga. Ngunit wala itong naging tugon. Dahil doon, walang pag-aatubili niyang isinugod si Pearl sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang at walang malubhang pinsalang natamo ang dalaga. Pagkagising niya, ang unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Gabriel. Pearl, sa wakas gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Habang tinitingnan ni Pearl ang black eye ni Gabriel, ang namamaga nitong ilong at ang pumutok nitong labi, hindi niya maiwasang makonsensya at maawa rito. Naaalala rin niya ang huling banta ni Nico na kapag muli nitong nakita si Gabriel na kasama niya, papatayin nito ang binata. Gabriel, nangihinang wika nito sa lalaki at saka hinawakan ng kamay nito. Nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo na ako. Pero bakit, Pearl? Binitawan ni Pearl ang kanyang kamay at tumingin sa dingding. Kilala ko si Nico. Alam ko kung paano siya magselos. Alam ko rin na may isang salita siya. Please, Gabriel. Ayokong dumating ang araw na mas masaktan ka pa. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo na ako. Mag-focus ka na lang sa business mo, sa mga hobby mo, at makipagkaibigan ka sa iba. Biglang nanghina ang buong katawan ng binata. Pakiramdam niya, bigla na lamang nawala ang lahat ng lakas niya. Mahal na mahal kita bilang kaibigan. At dahil kaibigan kita, ayokong masaktan ka. Kaya please, umalis ka na. Ayokong dumating ang panahon na magpang-abot pa kayong muli ni Nico. Hindi agad nakapagsalita si Gabriel. Sobrang sakit ng mga narinig niya. Sobrang sakit na kailangan niyang lumayo sa babaeng matagal niyang hinintay at pinapangarap. Sa babaeng hanggang ngayon, tinitibok pa rin ng puso niya. Ngunit alam niyang tama si Pearl. Kailangan niyang lumayo upang hindi na siya maging dahilan ng mas malaking gulo sa relasyon ng dalawa. Lumunok siya ng mariin bago bahagyang tumango. Naiintindihan ko. Pero, isa lang sana ang gusto kong iwan sa'yo. Kapag hindi mo na kaya, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Nandito lang ako. Sana dumating ang araw na matutunan mong mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Lalong bumagsak ang mga luha ni Pearl. Pakiramdam niya ay may isang taong napakahalaga na bigla na lamang mawawala sa buhay niya. Magmula nung araw na yon, tinupad ni Gabriel ang ipinangako niya sa dalaga. Umalis siya at hindi na muling nagpakita pa. Ipinaliwanag ni Pearl ng maayos kay Nico ang lahat. Ngunit sa halip na paniwalaan siya nito, lalo lamang siyang pinagdudahan ng nobyo. Negosyo! Huwag mo akong ginagawang tanga. Dahil ba mayaman na ang lalaking yon, ipagpapalit mo na ako sa kanya. Nanghina si Pearl. Hindi niya akalaing ganito na pala kapangit mag-isip si Nico.
Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang gabi, bigla na lamang nagising si Pearl mula sa mahimbing na pagkakatulog. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng nobyo habang may kausap ito sa loob ng banyo. Tahimik siyang lumapit sa pinto at nakinig. Oo naman, bukas sa bukas, ibibili kita ng pinapangarap mong channel bag. Nagsalubong ang mga kilay ni Pearl. Channel bag? Ano yun? Babae ba ang kausap niya? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Nang maramdaman niyang palabas na ito ng banyo, kaagad siyang bumalik sa kama at pumikit. Hinintay niya munang makatulog muli si Nico. Nang makasigurado siyang mahimbing na ang tulog nito, maingat niyang kinuha ang telepono ng nobyo. Nagulat siya dahil iba na ang password nito. Sinubukan niya ang birthday niya. Birthday ng nobyo, months sa rin nila, birthday ng mga magulang nito, at kung ano-ano pa mang numerong maaring mahalaga kay Nico. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang tumama. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pagdududa. Hanggang sa isang araw, habang naglalabas siya, may nakita siyang kondom at robust sa bulsa ng pantalon ng nobyo. Diyos ko! Napaupo na lamang siya sa kinatatayuan. Sinubukan niyang kumprontahin si Nico subalit nagalit lamang ito at kung ano-anong walang kuwentang palusot ang sinabi. Napahagulgol si Pearl. Maya-maya naman, tila natauhan si Nico nang makitang nahihirapan na siyang huminga. Babe, I'm sorry. Tana, pero please, paniwalaan mo na sana ako. Binili ko yung condom at robos para sa atin. Yun ang totoo. Umiyak lamang si Pearl at saka sumandal sa dibdib ng lalaki. Dahil mahal na mahal niya ito, pinili niya itong intindihin at unawain. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano kahit nararamdaman niyang may tinatago ito. Isipin pa lamang niyang mawawala sa kanya ang nobyo, alam niyang hindi niya na yon kakayanin pa. Upang maibalik ang init ng kanilang relasyon, naisipan niyang ipaglutong muli si Nico at dalhan ito ng pagkain sa opisina. Ngunit pagdating niya roon, wala ang binata. Ayon sa mga katrabaho nito, baka nasa malapit na karinderya na naman ito kumakain. Karinderya? Teka, wala naman siyang sinasabi sa akin na kumakain siya sa karinderya. Nagtatakang tanong niya sa empleyado. Nagkibit-balikat lamang ito bago nagpaalam na aalis na. Sumakay si Pearl sa tricycle sa sinasabing karinderya. Ngunit pagdating niya roon, tila tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang nobyo niya ay may kasamang ibang babae. Nagsusubuan sila ng pagkain at sweet sa isa't isa. Ang lunchbox na hawak niya ay bigla na lamang niyang nabitawan. Dahil sa malakas na pagbagsak niyon, mabilis na napalingon ang dalawa. Nang makita siya ni Nico, napatayo ito habang nanlalaki ang mga mata. Pearl? Ano ito, Nico? Sino ang babaeng yan? Lodi! Natigilan si Pearl ng isang batang lalaki ang biglang lumapit at tumawag ng daddy kay Nico. Pakiramdam niya ay tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Binuhat ni Nico ang batang nagpapakarga rito. Lumapit din ang babae at hinawakan ng bata. Kusang bumagsak ang mga luha ni Pearl. Biglang nanginig ang buo niyang katawan. Dahil maraming tao at ayaw niyang gumawa ng eksena, patakbo na lamang siyang bumalik sa tricycle na sinakyan niya. Kuya, tara na po. Durog na durog ang kanyang puso. Pearl, teka sandali lang. Magpapaliwanag ako. Mabilis niyang binaba ang bata at saka hinabol si Pearl. Kuya, pakibilisan po, please. Agad namang pinaandar ng driver ang tricycle. Ilang beses pa niyang narinig ang malakas sa pagsigaw ni Nico sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito nilingon pa. Sunod-sunod na lamang ang pagpatak ng mga luha niya. Bakit, Nico? Bakit? Kailan mo pa ako niloloko? Pagdating sa bahay, ipinagpatuloy ni Pearl ang pag-iyak. Inilabas niya ang lahat ng sakit na nararamdaman niya.
Pinagbabasag niya ang mga gamit, pinagbabato ang mga upuan, at ilang beses na inumpog ang ulo sa pader. Bakit? Bakit, Nico? Sigaw niya sa kawalan habang sinasabunutan ang sarili. Ilang sandali lang, biglang dumating si Nico na nagmamakaawa sa kanya. Pearl, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Magpapaliwanag ako, pakiusap. Bakit, Nico? Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin, ha? Hindi pa ba sapat yung nakita ko? Matagal mo na ba akong niloloko? Yung babaeng yon, asawa mo ba siya? Yung bata, anak mo ba siya? Pearl, Sumagot ka! Tuluyan na ring bumagsak ang mga luha ni Nico. Ako pala ang tinatarantado mo! Pinagbibintangan mo pa ako na may ibang lalaki! Tapos ikaw pala itong may ginagawang katarantaduhan! Ilang taon na kayo ng babaeng yon, ha? Yung batang yon! Ilang taon na yung anak nyo! 3 taon na yung bata. Parang nabingi si Pearl sa narinig. Napasigaw siya ng sobrang lakas habang sinasabunutan ng sarili. Ibinato niya rin sa pader ang vase sa lamesa. Bakit, ha? Ano bang ginawa ko para lokohin mo ako ng ganito? Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali, ha, Nico? Wala kang pagkukulang, Pearl. Ako ang nagkamali. Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Paulit-ulit niya itong sinigawan. Kalaunan ay inamin na rin ni Nico ang lahat. Nakilala niya ang babaeng iyon sa bar 3 taon na ang nakararaan. Nung mga panahon na iyon ay may away sila ni Pearl, tapos lumapit yung babae. Nag-offer ito noon ng aliw sa kanya. Dahil sobrang lasing na lasing noon si Nico, pinatulan niya yon. Pero hindi naman ina-expect ni Nico na mabubuntis niya ito. Diyos ko, Nico! Aliw! Hindi pa ba sapat yung katawan ko, ha? Halos araw-araw mo akong ginagalaw. Na hindi man lang yata pumapasok sa isip mo na kasal tayo eh. Tapos aliw! Diyos ko, Nico! Muling sinabunutan ni Pearl ang sarili. Pilit namang nagmamakaawa sa kanya ang lalaki. Sorry na. Hindi ko naman dapat yun papatulan. Kasi binantaan niya ako na kapag hindi ko pinanindigan yung pagbubuntis niya, hahanapin ka niya at sasabihin ang lahat. Kaya napilitan ako na ibahay siya. Ibahay? So ibig mong sabihin, sa loob ng 3 taon na nagsasama tayo, may iba kang binabahay? So habang may nangyayari sa ating dalawa, may nangyayari din sa inyong dalawa? Ganun ba yun, ha? Natahimik si Nico. Lalong humagulgol sa pag-iyak si Pearl. Diyos ko ka, Nico! Tinaboy mo ako! Niloko mo na ako! Di ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo! Pero Pearl, ikaw ang mahal ko. Please Pearl, ayusin naman natin to. Nagsusumamong hinawakan ni Nico ang mga kamay ni Pearl, ngunit mabilis iyong iwinaksi ng dalaga. Wala na tayong pag-uusapan pa, Nico! Napakalaki ko na lang talagang tanga! Kung pagkatapos kong malaman ng lahat, mag-i-stay pa rin ako sa'yo! Ayoko na, Nico! Ayoko na maging tanga pa! Pagkasabi niya na yon, ay mabilis siyang pumasok sa kanilang silid. Kinuha niya ang maleta niya at isa-isang inilagay roon ang mga gamit niya. Pearl, sandali! Saan ka pupunta? Maghiwalay na tayo, Nico! Ayoko na! Pagod na pagod na pagod na ako sa'yo! Mariin niyang sinara ang maleta at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Pilit siyang pinigilan ni Nico, ngunit buo na ang naging desisyon niya. Pumara siya ng tricycle at mabilis na sumakay roon. Pearl! Humagulgol na lamang si Pearl sa loob ng tricycle habang inaalala ang 7 taong nasayang lang nang dahil lang sa kalibugan ng boyfriend niya. Sinayang mo ang lahat, Nico. Sinayang mo.
Samantala, nabalitaan ni Gabriel ang nangyari kina Nico at Pearl mula sa kaibigan at batchmate ng dalaga. Dahil sa matinding pag-aalala, agad niyang tinawagan si Pearl. Umiiyak ito, dahilan upang tila magkadurog-durog na naman ang puso niya. Gabriel, hindi ko na talaga kaya. Ubos na ako. Napabuntong hininga ang binata. Pupuntahan kita. Maya-maya ay nagulat na lamang si Pearl nang may kumakatok sa kanyang pintuan. Pagkabukas niya ay bumungad agad si Gabriel. Oh, Gabriel, bakit ang bilis mo yata? Hindi ba nasa Maynila ka? Kakatawag mo lang sa akin 10 minutes ago na. Mahinang natawa si Gabriel. Matagal na akong nandito sa probinsya natin nakatira. Dito rin kasi ang bahay ko. Actually, 2 barangay lang ang pagitan natin. Ha? Totoo? Tumango lamang ang binata at saka pumasok na sila sa loob ng inuupahang apartment ni Pearl. Nung sinabi mong layuan kita, bumalik ako rito sa probinsya natin. Kung saan tayo unang nagkakilala. Dito rin kasi nakatayo yung main branch ng restaurant ko eh. Talaga? Oh my gosh, nakakaloka. Tinitigan ni Gabriel ang mga mata ng babaeng mahal niya. Bakas na bakas pa rin dito ang matinding kalungkutan. Anyways, ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Pearl. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kanila ni Nico. Tahimik lamang na nakinig si Gabriel. Sa isip-isip niya, Sira ulo talaga. makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Pearl. Lulubusin ko na sana, Gabriel. Pwede mo ba akong tulungan? Mabilis siyang nilingon ng binata. Yung stall sana. Posible kayang mailipat ko rito sa probinsya. Kasi kumuha lang ako ng taong magbabantay doon eh. Kaibigan ko dati yun. Pero may trabaho rin siya kaya 1 linggo lang ang naibigay na palugit niya sa akin. Ngumiti si Gabriel at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Alam niyang hindi magiging madali yun, pero handa siyang gawin ang lahat para gumaan ang loob ni Pearl. Huwag kang maglala. Ako nang bahala. Dahil sa dami ng koneksyon ni Gabriel sa mga negosyante at maging sa mga opisyal ng munisipyo, naging mabilis ang proseso ng paglipat ng stall ni Pearl sa probinsya. Laking tuwa naman ni Pearl nang tuluyang mailipat ang kanyang negosyo at agad siyang nagsimulang muli. Dahil nagustuhan ng mga tao sa probinsya ang fried noodles niya, naging abala si Pearl sa pamamahala ng negosyo na naging dahilan upang unti-unti niyang mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Isang araw ay naisipan ni Gabriel na ayain si Pearl na magbunta sa eskwelahang pinanggalingan nila. Doon sila unang nagkakilala. Doon din nalaman ni Pearl kung gaano kalaki ang naging ambag ni Gabriel sa eskwelahang iyon, dahilan upang lalo pa siyang humanga rito. Habang naglalakad sila sa hallway, biglang napahinto si Gabriel. Naalala ko pa itong bahagi ng hallway. Dito ako palaging dinadampot ni Nico at ng mga barkada niya para bugbugin sa parking lot. Natigilan sa paglalakad si Pearl. Nag-alala siyang tumingin sa binata. Kapag hindi ko binibigay yung baon ko, siguradong susuntukin niya ako sa sikmura. Itong peklat sa kamay ko. Pinaso niya ito ng sigarilyo. Ano? Teka, hindi ko alam yun ah. Bakit naman niya ginawa yan sa'yo noon? Nalaman niya kasi na gusto kita. Ano? Natigilan si Pearl. Bigla ring bumilis ang tibok ng puso niya. 3 taon kitang naging crush. Pero hindi ako umamin kasi natatakot ako na ma-reject mo. Nangangalaka lang kasi ako noon para may pangbaon kami ng kapatid ko. Karamihan ng uniform na sinusuot ko, bigay lang ng mga pinsan ko. Natatakot akong mapahiya ka kung malalaman ng mga kaibigan mong may katulad kong naniligaw sa'yo. Gabriel. Naalala ko pa, pinag-ipunan ko ang bago kong uniform, sapatos at bag. Nangangalakal ako hanggang hating gabi. Minsan madaling araw na akong nakakauwi. Pagkatapos papasok ako sa umaga. Pagsapit ng hapon, magtitinda naman ako ng balot at penoy. Kapag naubos ng paninda,
Mangangalakal ulit ako. Ginawa ko ang lahat ng yun kasi talagang gusto kitang ligawan. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Pearl. Noong handa na akong umamin sa'yo, nagulat na lang ako na malaman kong kayo na pala ni Nico. Sa mismong araw na magtatapat sana ako sa'yo, yun din pala yung araw na naging kayo. Kahit na nasasaktan ako, sa tuwing nakikita ko kayong masaya, pinili kong respetuhin ang relasyon ninyo. Sapat na sa akin na makita kang nakangiti. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Pearl na ngayon ay puno na ng luha. Aaminin kong nagsisi ako dahil sa sobrang pagkatorpe ko, naunahan ako ng iba sa puso mo. Kaya ganoon na lang yung sakit na nararamdaman ko nang malaman ko na ginawa niya yun sa'yo. Kung alam ko lang na mauuwi sa ganoon ang lahat, sana ipinaglaban kita. Sana noon pa lang nilakasan ko na yung loob ko para maging sa akin ka na lang. Napayuko si Pearl. Umupo siya sa katapat na bench at tahimik na nagpahid ng luha. Hinintay kita, Gabriel. Matagal kitang hinintay. Anong ibig mong sabihin? Gustong-gusto rin kita noon. Matagal kong ipinagdasal na sana pareho tayo ng nararamdaman. Pero hindi ka umamin. Kaya iniisip ko na baka hindi ka interesado sa akin. Ikaw ang itinuring kong first love ko. At alam yun ni Nico. Pero nung ligawan niya ako, inisip kong baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka imposible talaga na magustuhan mo ako. Lalong nakaramdam ng matinding pagsisisi si Gabriel. Napahawak siya sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. I'm sorry. Hindi ko alam, Pearl. Ang buong akala ko, masaya ka na kay Nico. Kaya hindi na kita ginulo pa. Ngumiti lang ng maliit si Pearl. Ilang sandali pa silang nag-usap tungkol sa nakaraan. Nagkaroon sila ng isang tahimik ngunit tapat na malalim na pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Gabriel. Kung liligawan ba kita ngayon, may pag-asa ba ako, Pearl? Sorry, Gab, pero hindi ko pa kaya. Ayokong gawin kang panakipbutas lang. Masyado kang mabuting tao para masaktan at hindi mo deserve yun. Masakit man, ngumiti si Gabriel. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Pearl. Maghihintay ako. Hihintayin kita hanggang sa dumating ang araw. Nahanda ka na, Pearl. Lumipas ang mahigit 1 taon, mas lalo pang naging malapit sina Gabriel at Pearl sa isa't isa. Isang gabi ay naisipan nilang magtungo sa rooftop ng apartment na tinutuluyan ni Pearl. Doon sila nag-ihaw-ihaw ng isaw, dugo ng manok, chicharong bulaklak, liyempo at iba pang pagkain. May dala din silang kaunting inumin na pinagsaluhan nila habang malamig na humahaplos sa kanilang balat ang simoy ng hangin. Uy, may bigla akong naalala dito sa pagkain natin. 'Di ba uso pa noon yung may nagtitinda ng ihaw-ihaw sa school kahit na tanghaling tapat? Palagi akong bumibili nito noon. Tapos palagi rin kitang nakikitang bumibili nito. Natawa agad si Gabriel. Shh! Kalimutan mo na nga yun. Ay sus, umamin ka nga. Bumibili ka nito no para makita ako, 'di ba? Hindi naman tayo magkaklase dati eh. Natawa ng malakas si Gabriel. May lahi ka bang manghuhula? Sabi na eh. Ay, kung bakit ba naman kasi hindi ka umamin noon. Alam mo, sa tingin ko, kung ikaw yung nandito sa tabi ko noon, siguradong tayo ang nagkaroon ng 7 years na relasyon. Kumpiyansang sabi niya habang kumakagat ng hotdog. Ay, bakit ba kasi ang torpe-torpe mo? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon torpe ka pa rin, ha? Teka, sandali lang. Sinusubukan mo ba ako? Binaba niya ang pamaypay sa mesa at saka lumapit kay Pearl. Ngumiti ang dalaga habang patuloy na nakikipagtitigan sa binata. Bakit? Duwag ka ba? Muling natawa si Gabriel. Tumayo naman si Pearl upang tapatan siya. Ano? Duwag ka pa rin? Huwag mo nga akong hinahamon. Alam mo naman na mahina ako sa ganyan. Bakit? Wala naman akong ginagawa ha. Inaasara lang naman kita.
Kunwari inosenteng sagot niya bago akmang tatalikod upang puntahan ang iniihaw ni Gabriel. Ngunit mabilis siyang hinila ng binata paharap rito. Marahang hinawakan ni Gabriel ang baba ng dalaga. Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo akong hinahamon. Mahina ngunit puno ng lambing at pangaakit sa tono ng boses niya. Kasunod niyon, marahan niyang hinalikan si Pearl. Naramdaman ni Pearl ang matinding saya at kapayapaan sa puso niya. Marahan niya ring sinuklian ang halik na yon at ipinatong ang magkabilang braso sa balikat ng binata. Nang magkahiwalay ang kanilang mga labi, matagal silang nagkatitigan. Pearl, Tama na ang paghihintay, Gabriel. Masyado nang matagal ang mahigit 8 taon. Isama mo pa ang 3 taon na natakot kang umamin. Sapat na ang 11 taon para mapatunayan mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Mabilis na nangilid ang mga luha ni Gabriel. Hindi ko pinagsisihan na minahal ko si Nico, pero pinagsisisihan ko na hindi ikaw ang mas minahal ko. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha sa mata ni Gabriel. Mabilis niyang hinila ang bewang ng dalaga at mahigpit itong niyakap. salamat Pearl. Maraming salamat. Salamat. Finally, natupad na rin yung pinakamatagal kong pangarap. Ang makasama ka. Mahigpit ding niyakap ni Pearl ang binata at isinandal ang ulo sa balikat nito. Salamat, Gabriel. Salamat sa mahabang paghihintay. Mahal na mahal kita. Napapikit si Gabriel sa narinig. Kumalas siya ng bahagya sa pagkakayakap at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Pearl. Mahal na mahal din kita, Pearl. Mahal na mahal. Pagkatapos ay muli niyang hinalikan ng dalaga. Sa pagkakataong ito, mas malalim at mas puno ng pagmamahal. Hindi nagtagal, napagpasyahan ni na Gabriel at Pearl na magtulungan sa negosyo. Pinagsama nila ang kanilang mga ideya at kaalaman upang lalo pang mapalago ang nasimulan ni Gabriel. Lumipas pa ang ilang taon at lalo pang umunlad ang kanilang mga restaurant. Isiningit na rin nila ang pagpapakasal upang masimulang bumuo ng sariling pamilya, hanggang sa mabuntis nga si Pearl. Samantala, naging masalimuot naman ang buhay ni Nico. Iniwan siya ng babaeng pinili niya. Inilayo rin ito sa kanya ang anak nila dahil sawang-sawa na ito sa kakarampot niyang kinikita. Magmula noon, nalulong si Nico sa pag-inom. Naging bisyo rin niya ang paninigarilyo. Maging ang pagdaya sa sabungan ay ginawa na niyang pampalipas oras. Dahil doon, tuluyan siyang nalubog sa patong-patong na utang. Marami na rin ang nagbabanta sa buhay niya, kaya naisipan niyang bumalik sa probinsyang binagmulan niya, kung saan niya unang nakilala sina Gabriel at Pearl. Pinilit niyang ayusin ang sarili. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Ngunit hindi siya sinuwerte. Hanggang isang araw may napulot siyang flyer sa kalsada. Nakalagay roon ang salitang hiring. Wala siyang sinayang na panahon at kaagad na nagtungo sa lokasyon. Mapalad naman siyang nabigyan ng slot for interview. Habang naghihintay, paulit-ulit siyang nagdarasal na sana ay matanggap siya. Kailangan niyang mabayaran ang mga utang niya at muling makabangon sa buhay. This way po, sir. Magalang nasabi ng isa sa mga empleyado habang ginagabayan siya papasok sa interview room. May nakita siyang isang lalaking nakatalikod habang may kausap sa telepono. Tahimik siyang tumayo sa harap ng mesa. Malamig ang aircon, ngunit mas nangingibabaw ang kaba na nararamdaman niya. Okay, sige. Later. Papunta ako dyan. At personal tayo mag-usap about sa concerns ng ibang employees. Kumunot ang noo ni Nico. Pamilyar kasi ang boses, ngunit hindi na lamang niya iyon pinansin hanggang sa natapos ang tawag. Yes, you are? Iniangat ni Nico ang ulo upang sumagot. Ngunit pareho silang natigilan nang makita ang isa't isa. Gabriel? Nico? Kasabay noon, bumukas ang pinto. Lumabas si Pearl mula sa pantry na may hawak na isang baso ng kape.
Han, heto na yung… Nico? Nanginig ang buong katawan ni Nico. Kayo ba ang may-ari ng kumpanyang ito? Sabay na tumango sina Gabriel at Pearl. Gulat na gulat. Lumapit si Pearl sa asawa at otomatikong hinawakan ang braso nito. Lalong nanghina si Nico. Sa loob ng 5 taon, hindi na nawala sa isip niya si Pearl. Ngayon lang niya lubos na naunawaan ang halaga ng babae na minsan niyang sinaktan. Anong ginagawa mo rito? Wala. Mauuna na ako. Akmang tatalikod na siya at hahawakan ng doorknob nang biglang magsalita si Gabriel. Tanggap ka na. Natigilan si Nico. Dahan-dahan niyang nilingon ang mag-asawa. Alam kong pakiramdam na naghahanap ng trabaho at nangangailangan ng pagkakataon. Naiintindihan kita. Pwede ka nang magsimula bukas. Napatingin na lamang si Pearl sa asawa. Ngumiti si Gabriel at marahang tinapik ang kamay nito. Ayos lang, Han. Matagal lang tapos ang nakaraan. Bumagsak ang tingin ni Nico sa lumalaking tiyan ni Pearl. Parang binuhusan iyon ng malamig na tubig. Bigla niyang naalala ang mga pangarap nila noon. Ang pangarap nilang kasal, anak, negosyo, at ang panghabang buhay na magsasama. Natupad ang lahat ng iyon, pero hindi na siya ang kasama ni Pearl. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Okay lang. Sa iba na lang ako mag-a-apply. Ngunit bigla niyang naalala ang mga banta sa buhay niya at ang mga utang na kailangang bayaran. Unti-unti niyang nilunok ang natitira niyang pride. Ngumiti ng magaan si Gabriel, lumapit siya at inilahad ang kamay. Welcome sa restaurant. Balita ko, magaling kang magluto. Galingan mo lang at kapag well-trained ka na, ikaw ang susunod ginagagawin kong senior cook. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Nico. Mahigpit niyang tinanggap ang pakikipagkamay ni Gabriel at nagpasalamat rito. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya rito, lalong-lalo na sa dati niyang kinakasamang si Pearl. Malugod naman iyong tinanggap ng mag-asawa at anila, hindi ka pa humihingi ng tawad, matagal ka na naming napatawad. Habang nagtatrabaho siya sa kumpanya, nakita niya kung paanong iginalang ni Gabriel ang bawat empleyado. Nakita rin niya kung gaano kahusay mamuno sa negosyo si Pearl. Ang babaeng minsan niyang minamaliit noong nagsisimula pa lamang itong magtayo ng fried noodles stall. Mataas ang pasahod ng mag-asawa dahil determinado siyang baguhin ang buhay niya, lalo niyang pinagbutihan ang trabaho. Tinupad din ni Gabriel ang ipinangako nito. Doon niya napagdanto kung gaano kabuting tao ang lalaking dati ay minamaliit at binubuli. Pakiramdam niya, ito na ang karma sa lahat ng nagawa niya noon. Tunay nga ang kasabihang, kung sino ang nagmamataas, siya ang ibinababa. At kung sino ang nagpapakumbaba, siya ang itataas. Mabilis pang lumipas ang 2 taon. Sa ibang bansa ay nakapagpatayo na rin sina Gabriel at Pearl ng isa pang branch ng restaurant at coffee shop nila. Nakabili na rin sila ng malaking bakanting lote sa Maynila at kanilang pinatayuan ng 5 palapag na kondominium. Dahil sa napakaraming biyayang natatanggap nila, tinaasan nila ang sahod ng mga empleyado nila, kabilang na ang napakasipag na si Nico. Kalaunan ay napagpasyahan din nilang i-renew ang kanilang wedding vows sa mismong wedding anniversary nila. Sa araw ng kasal na yon ay napakasaya ng lahat, lalo na si Pearl. Akala niya noon wala nang magiging magandang direksyon ang buhay niya. Wasak na wasak siya hanggang sa muling dumating sa kanyang buhay ang lalaking 11 taon lang naman siyang hinintay. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa Diyos dahil sa huli, sa tamang lalaki pa rin siya itinadhana. Samantala, dumalo rin sa kasal si Nico. Nakasuot siya ng itim na jacket, pantalon at sombrero. Tahimik siyang nakatayo sa isang sulok habang pinapanood ang dalawa at sumasabay sa palakpakan ng mga bisita.
Ako ang dapat na kasama mo. Ako ang dapat na ama ng anak mo. I'm sorry, Pearl. Patawarin mo ako. Pero kahit na ganun, masaya ako para sa inyong dalawa. Salamat sa lahat ng aral na natutunan ko sa iyo, sa inyo. At salamat sa pagpapatawad at pagtanggap sa akin ng mga panahon na kailangan ko ng tulong. Sana lang, huwag mo nang hahayaan pang masaktan ang babaeng minsan kong minahal, Gabriel. Matapos niyang sambitin iyon sa isip, ay marahan niyang pinunasan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata bago tuluyang nilisan ang simbahan. Sa mismong araw din na yun, bumalik na siya sa Maynila. Tapos na rin niyang mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. Pinilit niyang muling buuin ang kanyang pamilya, lalo na miss niya na ang kanyang anak. Mabuti na lamang at nabigyan pa siya ng isa pang pagkakataon kahit sa kasalanan na nagsimula ang lahat. Itinuro niya sa kanyang anak na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Huwag itong mambubuli, mangmamaliit, manlait, mangyurak ng pagkatao ng ibang tao o manakit, lalo na ng isang babae. Dahil para sa kanya, ang babae ay dapat pinapahalagahan, minamahal, iniingatan at kailanman hindi dapat sinasaktan. Samantala, ipinagpatuloy na Gabriel at Pearl ang masaya nilang buhay bilang mag-asawa. Nirespeto nila ang desisyon ni Nico na bumalik sa Maynila. Masaya rin silang mabalitaan na unti-unti nang muling nabuo ang pamilya nito. Isang buwan matapos ang kanilang kasal, nagtungo sila sa Taiwan upang ipagdiwang ang kanilang second honeymoon. Nagpunta sila sa mga sikat na pasyalan at mamahaling restaurant bago nag-check-in sa isang hotel upang magpahinga. Kinagabihan ay nagtungo sila sa balcony ng hotel. Dahil mataas ang kinalalagyan nila, tanaw na tanaw ang kumikislap na mga ilaw ng napakagandang syudad. Ang bilis ng panahon, no? Lumapit si Gabriel at niyakap siya mula sa likuran. Hinawakan naman ni Pearl ang dalawang kamay ng asawa. Parang kailan lang nung niligtas mo ko sa mga lasenggerong yun. Inisip ko nga, what if hindi nangyari yun? Siguro, hindi na tayo muling nagkita. So meaning, thankful ka pa rin sa muntik na akong marip? O hindi naman sa ganun. Pero isipin mo na lang, kung hindi nangyari yun, hindi naman tayo magkikita, di ba? Kung sa bagay, siguro nga destiny talaga. Ngumiti ng matamis si Gabriel. Bigla siyang nakaramdam ng kilig sa sinabi ng asawa. I love you. I love you more. Mahal kong asawa. Siguro, sign na rin to para pumasok tayo sa kwarto. Umuulan na. Mababasa tayo rito sa balcony. Walang ano-ano ay bigla niyang binuhat si Pearl. Ay! Hoy! Han naman, ibaba mo ko. Kaya ko naman maglakad. Reklamo niya ngunit halata sa muka ang kilig. Kung kaya naman kitang buhatin, ba't ba kita pahihirapan? Ngumiti si Pearl habang nakayakap sa leeg ng asawa. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, isinara ni Pearl ang pinto habang buhat pa rin siya ni Gabriel. Dahan-dahan siyang inihiga ng lalaki sa kama habang hindi naaalis ang matamis nilang pagtititigan.